Grabe, ang hirap pala talaga kapag breadwinner ka. Nakakapagod, nakaka-burnout. Pag hindi pa ako nakakapagbigay, ako pa yung masama. Ang unfair ng mundo. Ang unfair ng buhay. 21 years old pa lang ako. Mapapaiyak ka talaga kasi damang-dama mo talaga na legit na yung hirap talagang maging provider sa family na kung saan na kapag hindi ka magbibigay talaga, ikaw pa yung masama. Kaya ito ang nakakaiyak na pinagdadaanan ni Kiana Cutie nang ni-reveal niya ang kanyang pinagdadaanan bilang isang breadwinner sa kanyang TikTok account. So panoorin natin. Grabe, ang hirap pala talaga kapag breadwinner ka. Sobrang nakaka-drain. Nakakapagod, nakaka-burnout. Ingit na ingit talaga ako sa mga kapwa affiliators ko na yung pera nilang kinikita na tatabi nila, napupunta nila sa pagpapaayos ng sarili ng closet. Pero yung kahit napupunta dito sa bahay, well, okay lang naman yun. Hindi ko na kaya. Tapos nag-message pa sa akin ngayon yung kapatid ko, laki ng bayarin sa school. Gaaral din ako. Paras kami ng school ng kapatid ko. Ang unfair ng mundo. Ang swerte-swerte ng iba kasi may parents sila na tumutulong sa kanila. Pero ako wala. Sa akin din umaasa yung magulang ko. Pag hindi pa ako nakakapagbigay, ako pa yung masama. Nag-invest ako ng baboy pero nalugi lang. Dati weekly 5K pinapadala ko. Tapos wala lang din, nawala. Ngayon third year college na ako. Ang dami kong bayarin. May tour pa ako. May tour din yung kapatid ko kasi pares kami ng school. Tapos mahina pa yung sales ko ngayon sa TikTok. Parang na-drain na talaga ako. Nasa point na ako ng life ko ngayon na parang gusto ko na lang mag-stop para mag-work sa ibang bansa. Rewind nyo yun, internet, allowance, pagkain namin araw-araw. Tapos ang mamahal pa ng mga bilihin ngayon. Sobrang takot ko mawala ng financial support. Nag-isip ako ng business, ng overload, balik, alternate yung ginagawa ko. FTTHS kasi ako sa school. So FWF ko, nag-aano pa ako, nagtitinda ako, tapos kinabukasan nag-aaral ako. Unfair ng buhay, 21 years old pa lang ako. Mapapaiyak ka talaga, matatouch ka talaga sa kanya kasi biruin mo at 21 years old, siya ang inaasahan ng kanyang miyembro ng pamilya. So yung isa na kapatid niya na kasama din niya nag-aaral sa kolehiyo, imagine mo, siya ang provider at 21 years old na estudyante pa. Tapos ang pinakamasaklap dito is siya pa ang magiging masama kapag hindi siya nagbibigay. So napakabigat talaga itong parang challenge sa kanya, no? Ang bigat sa dibdib niya na kailangan talaga niyang ilabas. At eto na nga, nakikita natin yung resulta na burnout siya kung minsan. Pero syempre, hindi naman niya sinusumbat yung tulong na ibinibigay niya sa parents. Pero this is one of the saddest reality ng mga breadwinners talaga na magiging selfless ka. Kaya agree ako sa mga sinasabi ng ilan na magtira ka din para sa sarili mo, no? Kasi minsan, may mga sitwasyon kasi na yung mga breadwinners, tapos kapag nag-retire na sila or tumigil na sila sa pagtatrabaho, yung mga tinulungan nila, hindi nila inaakala na i-abandon sila pagkatapos ng lahat ng itinulong nila. Tapos, sila pa yung mawawalan talaga. For example, yung pinundar niyang bahay, tapos nung pag-uwi niya, yun pala, fully occupied yung bahay, wala siyang room. Tapos ang nangyari, nung hindi na siya makakapag-provide, pinapalayas siya. Yung mga ganun na kwento ng buhay. Kaya dapat talaga magtira ka din para sa sarili mo. Hanggat kaya mo. Ito na rin yung personal experience ko tsaka reaction. I agree with Ate Girl na hindi man ako breadwinner sa bahay pero at least natry ko na ako yung nagbabayad ng bills. Yung tipong ako na lahat talaga din, almost all. So magkaroon tayo ng breakdown.
Nung last year kasi, the whole year, pati last year, ako yung tagabayad ng electric bill, yung cable, tapos yung telepono with internet. Tapos kung minsan ako din yung nag-grocery. Tapos ano pa ba? Lately, syempre yung sasakyan, ang mahal pala ng maintenance, no? Parang doble yung binabayaran ng maintenance sa sasakyan kaysa sa binabayaran mong bills. Mga ganon. Kung minsan pa nga, parang kung ano yung ginagastos ko doon sa grocery, minsan, parang doble pa yung binabayad ko sa maintenance sa sasakyan. Ganon. So, last year, medyo unti-unti ng bumibigat yung pressure, no? So, nung December, nakiusap na lang ako sa mga kapatid ko na kung pwede, panahon na para makishare na sila sa mga bayarin sa bahay. So, yun na nga, buti na lang, thankful ako, pumayag naman sila. So, ayun, at least kahit papaano, hindi na ako nagbabayad sa electric bill. Tapos, yung grocery na rin, siguro, alternate na lang kami sa pag-grocery. Pero yung maintenance ng sasakyan, ako pa rin. Siguro merong sinishare yung kapatid ko, pero mostly ako talaga. And then, yung internet, ako pa rin. Yung cable, ako pa rin. Ayan. Tapos, yung tubig naman, yung isang member na naman ng family. So, at least, no, may katulong, may mga kasama akong medyo nagkahati-hati kami ng mga responsibilities dito sa bahay. Tapos, ang isa pa, naparenovate ko naman yung bahay, yung mga ganon. Kaya, alam mo yon, hindi ko naman sinusumbat. Kaya lang, thankful din ako kasi at least kahit papaano, meron akong accomplishment. And hindi ko sinusumbat kung ano man yung mga naitutulong ko dito sa bahay. Kasi for the benefit naman para sa aming lahat yung mga sinishare ko na responsibilities, diba? However, I also have this realization na kailangan ko din talaga na mag-ipon at magtira para sa sarili ko. Hindi lahat ng mga sinishare kong responsibilities ko ay dapat talagang para sa lahat, no? Kasi ayoko mangyari din sa akin yung nangyari sa mga ibang breadwinners or nangyari sa mga ibang tao na pagkatapos nilang tinulungan ang kanilang pamilya, aabandohin na sila. Kumbaga, yung mga breadwinner, biglang maghirap sa buhay dahil porque hindi na siya mapakinabangan, tinataboy na nila. So, yung nangyari from being an OFW to provider, yun minsan pa nga, wala na siyang makain, yung iba, talagang kung pwedeng manlimos, yung mga ganun, tapos wala na silang pampagamot sa mga karamdaman nila. Nakakalungkot. And ang dami na nating napanood na reality documentaries sa TV na ganyan ang nangyari sa buhay nila. So, ayoko talagang mangyari yung ganun para sa akin. Kaya, for me, syempre nagtitira na rin ako para sa sarili ko kasi hindi mo alam ang takbo ng utak din ng kasama mo sa bahay, especially kapag malaki na sila o kaya tapos na ang lahat, yung mga ganon. So, disclaimer, no, it is a case-to-case basis. Pwedeng tama ako, pwedeng mali ako, pero this is the reality, no? Marami talaga ang makaka-relate. And this is a lesson to everyone talaga. Kaya sana may natutunan kayo dito sa video na ito and sana nakarelate din kayo. Especially kapag isa ka ding breadwinner. Kaya ang mahalaga dito ay i-follow nyo na lang ako dito sa Instagram account ko, The Story of Anthony. Ayan po yung Instagram account ko. And syempre, ito yung aking mga social media accounts. Kasi malaking tulong din ito para sa akin bilang isang content creator. Kaya maraming salamat sa inyong lahat sa pakikinig and God bless us all. Always consider nyo rin na magtira para sa sarili nyo.